Ang makasaysayang akda ni Luwalhati Bautista na pinamagatang dekada 70 ay nailathala noong panahon ng batas militar sa Pilipinas. Sa presentasyon na narito, kilalanin natin isa-isa ang mga pangunahing tauhan sa dekada 70. Unang tauhan, si Amanda Bartolome, ang ina ng pamilyang Bartolome at asawa ni Julian Bartolome Sr. Siya ay isang tradisyonal na may bahay na inilalaan ang buong buhay sa kanyang pamilya at sa pagpapalaki ng kanyang 5 anak. Sa simula, umiikot lamang ang kanyang mundo sa tahanan. Ngunit kalaunan ay namulat siya sa mga isyung panlipunan at natutong magkaroon ng sariling paninindigan bilang babae at mamamayan. Ikalawang tauhan, si Julian Bartolome Sr. Siya ang ama ng pamilya at simbolo ng patriarkal na pamumuno sa loob ng tahanan. Siya ang dominante at may kapangyarihan sa pagpapasya para sa pamilya. May tradisyonal siyang pananaw, lalo na sa papel ng babae na nakatuon lamang sa bahay at pamilya. Ikatlo, si Jules o si Julian Bartolome Jr., ang panganay na anak ni na Amanda at Julian Sr. Siya ay may matibay na paninindigan, matapang at tunay na makabayan. Pinili niyang ialay ang kanyang sarili sa pakikibaka laban sa mapaniil na sistema ng lipunan at naging aktibong kalahok sa pag-aaklas para sa kalayaan ng bansa. Ikaapat, si Gani o Isagani Bartolome, ang pangalawang anak ng pamilya. Siya ay isang halimbawa ng mapusok na kabataan na maagang nag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Kalaunan, pinili niyang sumali sa US Navy at manirahan sa Amerika na nagpapakita ng paghahangad ng ibang direksyon sa buhay at paglayo sa sitwasyon ng bansa. Ikalima, si M o si Emmanuel Bartolome, ang ikatlong anak at ang tanging manunulat sa pamilya. Siya ay matalino at sensitibo sa mga nangyayari sa lipunan. Tulad ng kanyang kuya Jules, naging bahagi rin siya ng pakikibaka. Ngunit ginamit niya ang kanyang panulat bilang sandata upang ipahayag ang kanyang saloobin at kritisismo sa pamahalaan. Ika-6, si Jason Bartolome, ang ika-4 na anak na kilala sa pagiging masayahin at palabiro. Siya ang paborito ng kanilang ama kahit hindi siya seryoso sa pag-aaral at tila walang malinaw na direksyon sa buhay. Ang kanyang trahedyang sinapit ay nagdulot ng matinding lungkot at pagbabago sa pamilya. Ika-7, si Bingo o si Benjamin Bartolome, ang bunso sa pamilya. Sa murang edad, siya ay naging tahimik na tagamasid sa mga nangyayari sa kanilang tahanan at sa lipunan. Bagamat bata pa, unti-unti niyang nauunawaan ang mga pagbabagong nagaganap sa kanilang pamilya at sa bansa. Nakilala na natin ang mga tauhan sa akda na sinulat ni Luwalhati Bautista na pinamagatang dekada 70. Basahin na natin at unawain ang mga pangyayari sa nobela sa buod na narito. Sa pagsisimula ng dekada 70, si Amanda Bartolome ay isang tipikal na imahe ng isang mabuting asawa at ina. Ang kanyang mundo ay umiikot sa pagtitimpla ng kape para sa kanyang asawang si Julian, pag-aasikaso sa pagkain at pagtitiyak na maayos ang lahat para sa kanyang 5 anak na lalaki, sina Jules, Isagani o Gani, Emmanuel o M, Jason at Bingo. Sa kabila nito, may lihim na pagkabalisa si Amanda. Nararamdaman niyang tila siya ay isang tagapanood lamang sa sarili niyang buhay. Isang babaeng walang sariling tinig sa loob ng tahanang pinamamahalaan ng isang dominanteng asawa.
Habang umiigting ang sitwasyong pampolitika sa Pilipinas, unti-unting nakita ni Amanda ang pagbabago sa kanyang mga anak. Ang panganay na si Jules ay nagsimulang mahilig sa mga awiting makabayan at underground na literatura. Ang kanyang pakikisangkot sa mga kilos protesta laban sa katiwalian ng gobyerno ay nauwi sa desisyong sumapi sa New People's Army o NPA. Nang subukan ni Amanda na kausapin si Julian tungkol sa panganib na kinakaharap ni Jules, nagwalang bahala lamang ang asawa at sinabing lalaki ang anak natin. Dito sumabog ang galit ni Amanda. Sinigawan niya si Julian sa harap ng pagtataka nito na naging sanhi ng kanilang panlalamig sa isa't isa. Noong unang linggo ng Mayo taong 1974, nag-empake si Jules upang magtungo sa Bicol. Sa gitna ng takot, napasigaw si Amanda kung ano ang gagawin nito doon. Sa halip na pag-unawa, pang-uuyam ang isinagot ni Jules. Sinabi nitong sumama na lamang ang ina upang mamulat. Sa bugso ng damdamin, nasampal ni Amanda ang anak, isang sampal na puno ng sakit at pagmamahal. Hindi lamang si Jules ang nagdadala ng hamon sa pamilya. Si Gani ay maagang nag-asawa dahil nakabuntis. Ngunit kalaunan ay pumasok sa US Navy, isang bagay na masakit para sa prinsipyo ni Jules. Si Emmanuel naman ay naging isang manunulat na gumagamit ng pluma upang ilantad ang katotohanan, habang si Bingo ang nanatiling bunso na sumasaksi sa unti-unting pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya. Nahuli si Jules at dinala sa Campo Crame. Sa kanilang pagbisita, narinig ni Amanda ang mga kabuktutan at torture na ginagawa ng mga sundalo sa mga bilanggong politikal. Ang karanasang ito ang higit na nagpabukas sa mga mata ni Amanda na ang kaaway ay hindi ang kanyang anak kundi ang sistemang mapang-api. Habang nakatuon ang pansin ng pamilya kay Jules, unti-unting naligaw ng landas si Jason. Nagpa siya itong huminto sa pag-aaral at nagpalipas ng oras sa pakikipagbarkada at mga babae. Isang gabi, nakatanggap sina Amanda ng tawag. Nahulihan si Jason ng marijuana. Sa kabila ng pagsisikap ni Julian na hanapin siya sa mga presinto, nalaman nilang pinalaya na ito. Ngunit hindi kailanman nakauwi. Si Emmanuel ang matyagang naghanap sa kapatid hanggang sa isang gabi umuwi itong luluha-luha at dala ang balitang natagpo ang patay si Jason. Pinatay ng walang kalaban-laban, isang biktima ng salvaging sa ilalim ng batas militar. Ang pagkamatay ni Jason ang naging pinakamabigat na dagok kay Amanda. Ilang gabi siyang nag-iiyak at napagtantong tila walang silbi ang kanyang buhay bilang isang piping saksi sa trahedya. Nagpasya siyang humiwalay kay Julian. Ngunit sa huling sandali, napagtanto niyang ang pagtakas ay hindi solusyon. Naisip niyang marami pa silang dapat pag-usapan. Dito nagsimula ang kanilang mas malalim na pagkakaunawaan. Natutunan ni Julian na igalang si Amanda bilang katuwang at hindi lamang bilang asawa. Pinalaya si Jules, ngunit hindi nagbago ang kanyang simulain. Bumalik siya sa kilusan at muling nakulong sa Campo Crame. Sa huli, nang ideklara ang pagbawi ng martial law, sabay-sabay na pinalaya ang mahigit 300 bilanggong politikal, kabilang si Jules. Sa pagtatapos ng dekada, may kani-kanila ng buhay ang kanyang mga anak, mula kay Jules hanggang kay Bingo. Ngunit ang Amanda na nagsimula bilang isang tahimik na may bahay ay wala na. Hindi na siya nag-aalalang maiiwan silang mag-asawa dahil natuklasan niyang may magagawa at maiaambag pa siya sa mundong ito.
Ang kanyang kagalakan ay lalong naging ganap nang makitang pati si Julian ay namulat na rin. Mula sa pagiging isang patriarkal na ama, naging katuwang na siya ni Amanda sa pagtulong sa kapwa at sa bayan. Ang pamilya Bartolome sa kabila ng mga sugat ng nakaraan ay tumayong matatag, handang harapin ang bagong yugto ng kasaysayan ng may dangal at paninindigan. Atin ang nabasa at naunawaan ang buod ng mga pangyayari sa nobelang Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Tumungo tayo sa pagsusuri at narito ang mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, ano ang mga simbolismong ginamit sa akda? Narito ang maaaring gabay na sagot. Ang akda ay gumamit ng iba't ibang simbolismo upang maiparating sa mambabasa ang mga sumusunod. Una, ang pamilya Bartolome, sumisimbolo sa lipunang Pilipino. Ang pamilya Bartolome ay kumakatawan sa buong bansa. Ang kanilang mga hidwaan, pagkakaiba ng paniniwala at mga pagsubok ay refleksyon ng kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng martial law. Ipinapakita nito na ang krisis sa bansa ay nararanasan din sa loob ng bawat tahanan. Ikalawa, si Amanda Bartolome na simbolo ng kababaihang Pilipino. Si Amanda ay sumasagisag sa tradisyonal na babae na unti-unting nagiging mulat at matapang. Kinakatawan niya ang pag-usbong ng kamalayan ng kababaihan mula sa pagiging tahimik tungo sa pagiging may sariling tinig at paninindigan. Ikatlo, si Julian Bartolome Sr., simbolo ng patriarkal na kapangyarihan. Siya ang representasyon ng tradisyonal na lalaking dominante sa pamilya. Sumasalamin siya sa sistemang patriarkal sa lipunan kung saan ang babae ay inaasahang sumunod lamang. Ikaapat, si Jules na simbolo ng aktivismo at pakikibaka. Kinakatawan ni Jules ang kabataang handang lumaban para sa kalayaan at katarungan. Siya ang mukha ng revolusyonaryong diwa laban sa mapaniil na pamahalaan. Ikalima, si Gani o Isagani, simbolo ng paglayo at impluwensyang dayuhan. Ang kanyang pagpunta sa Amerika at pagsali sa US Navy ay sumisimbolo sa paghahanap ng ibang landas at sa impluwensya ng banyagang kultura. Ipinapakita nito ang isyu ng brain drain at kolonyal na kaisipan. Ika-anim, si M o Emmanuel, simbolo ng panulat bilang sandata. Si M ay kumakatawan sa intelektual na pakikibaka gamit ang pagsusulat. Ipinapakita na hindi lamang armas ang paraan ng paglaban, maaaring gamitin ang talino at salita upang ipahayag ang katotohanan. Ikapito, si Jason. Siya ay simbolo ng inosenteng biktima ng sistema. Si Jason ay kumakatawan sa mga ordinaryong mamamayan na nadadamay sa kaguluhan kahit hindi aktibong lumalaban. Ang kanyang sinapit ay nagpapakita ng malupit na epekto ng karahasan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ikawalo, si Bingo o Benjamin, simbolo ng kabataang susunod na henerasyon. Bilang bunso, si Bingo ay sumasagisag sa mga kabataang nagmamasid at matututo mula sa pangyayari sa lipunan. Siya ang pag-asa ng hinaharap. Kung ano ang kanyang nasasaksihan ay huhubog sa kanyang paniniwala. Ikasyam, martial law, simbolo ng panunupil at takot. Ang panahon ng batas militar ay hindi lamang isang pangyayari kundi simbolo ng pagkawala ng kalayaan at karapatang pantao. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Estado na kontrolin ang mamamayan.
Ika-10, tahanan. Simbolo ng bansa. Ang loob ng bahay ng pamilya Bartolome ay sumasalamin sa kalagayan ng buong Pilipinas. Ang tensyon, alitan at pagbabago sa pamilya ay sa pamilya ay katulad ng nangyayari sa lipunan. Ikalawang tanong, isa-isahin ang mga talinghaga na inilahad sa akda. Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang mga talinghaga na matatagpuan sa akda ay ang mga sumusunod. Una, ang tahanan ay parang isang maliit na bansa. Ipinapahiwatig na ang pamilya ay refleksyon ng lipunan. Ang mga tunggalian, kapangyarihan at relasyon sa loob ng bahay ay katulad ng nangyayari sa bansa, lalo na noong panahon ng martial law. Ikalawa, ang katahimikan ay tila kulungan. Ang pananahimik ng mamamayan ay inihahambing sa pagkakakulong. Ipinapakita na kapag hindi nagsalita laban sa mali, para na ring ikinukulong ang sarili sa takot at kawalan ng kalayaan. Ikatlo, ang kabataan ang apoy ng pagbabago. Ang kabataan tulad ni Jules ay inihahambing sa apoy, malakas, masigla at kayang magpasimula ng pagbabago. Ngunit maaari rin itong maging mapanganib kung hindi gagamitin ng tama. Ika-4, ang babae ay hindi lamang anino ng lalaki. Ipinapakita na ang babae, tulad ni Amanda, ay hindi dapat manatiling sunod-sunuran o nasa likod lamang ng lalaki. May sariling lakas, isip at kakayahan ang kababaihan. Ika-5, ang takot ay parang unos na bumabalot sa bayan. Ang takot noong panahon ng martial law ay inihahambing sa isang malakas na bagyo na sumasaklaw sa buong bansa. Ipinapakita nito kung paano naapektuhan ang lahat ng mamamayan. Ika-6, ang panulat ay sandata. Ipinapakita sa karakter ni M na ang pagsusulat ay maaaring maging paraan ng paglaban, hindi lamang dahas ang paraan ng pakikibaka. Maaari ring gamitin ang talino at salita upang ipaglaban ang katotohanan. Ika-7, ang kalayaan ay tanikala kapag ipinagkait. Kapag ang kalayaan ay pinipigilan, nagiging kabaliktaran ito, isang bagay na nagpapahirap at nalilimita sa tao, tulad ng tanikala. Ika-8, ang mga mata ng bata ay salaminang hinaharap. Sa katauhan ni Bingo, ipinapakita na ang kabataan ay sumasalamin sa magiging kinabukasan ng lipunan. Kung ano ang kanilang nasasaksihan ay huhubog sa susunod na henerasyon. Ika-9, dahong natutuyo sa sanga. Ginamit ni Julian upang ilarawan ang mga babaeng naghihintay lamang ng pansin mula sa mga lalaki, nangangahulugang kawalan ng sariling buhay o direksyon. Ika-10, It's a Man's World. Isang talinghaga na ang mundo ay pinatatakbo lamang at pag-aari ng mga kalalakihan, kung saan ang mga babae ay sunod-sunuran lamang. Ika-11, Payapang Pampang. Tumutukoy sa isang buhay na walang panganib ngunit walang kabuluhan. Ang pagsalungat sa alimpuyo ng mga alon ay ang pakikibaka sa gitna ng unos ng lipunan. Ikatlong tanong, ano ang mensahe ng akda sa mga mambabasa? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang akdang dekada 70 ay nagsasabing ang bawat mamamayan ay may pananagutan sa lipunan. Hinihikayat nito ang mambabasa na maging mapanuri, matapang at handang manindigan para sa katotohanan, kalayaan at katarungan.
Ngunit hindi ito nangangahulugang tatalikuran ang una at pinakamahalagang responsibilidad natin, halimbawa bilang ina na napakahalaga ang papel sa pamilya bilang katuwang sa paghubog ng makatarungang lipunan, bilang ama na siyang tumataguyod sa pamilya at anak bilang mga pag-asa ng bayan at kinabukasan, dahilan ng pagsusumikap ng mga magulang at ng isang bansa. Sinasaad din na maging mulat, makialam at manindigan dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa. Ipinapaabot ng akda na ang pananahimik sa gitna ng kawalan ng katarungan ay pagsang-ayon na rin sa mapang-api. Ninanais din itong ipakita ang lakas ng kababaihan at ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamilya sa kabila ng pagkakaiba-iba ng prinsipyo. Ikaapat, ano ang pangunahing kaisipan ng akda? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang pangunahing kaisipan ay ang pagkamulat. Ipinapakita nito na ang bawat individual, lalo na ang mga kababaihan, ay may mahalagang papel sa lipunan, hindi lamang sa loob ng tahanan. Binibigyang diin nito ang ideya na ang pamilya ay apektado ng bawat galaw ng pamahalaan at hindi maaaring manatiling neutral sa pagitan ng pang-aapi. Ang akda ay nagpapaunawa na anumang kasarian o papel sa pamilya ay may kakayahan at responsibilidad na mamulat, mag-isip at manindigan laban sa kawalang katarungan. Nagpapahayag din ito na ang pagkamulat at paninindigan ng bawat mamamayan ang susi sa pagbabago ng lipunan. Ipinapakita nito na ang katahimikan ay maaaring magpatuloy sa pang-aapi. Ngunit ang pagkilos at pagkakaisa ay maaaring magdulot ng tunay na kalayaan at katarungan.